Hi, si Dudes po ulit. Kamusta? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop CS6. So, pag-aaralan po natin ngayon ay yung layer mask. So, kung anong kayang ano ba ang kayang gawin ng layer mask. Alam ko na napag-aaralan natin to before. Ngayon, pag-aaralan natin yung anong mga kaya niyang gawin in detail. Halimbawa, paggagawa tayo ng mga movie posters, yung ganun. So, meron ako ditong ginawa. Ito, paano ba ito siya gagawin gamit itong layer mask? So, gamit yung brush tool natin, itong gradient tool natin, tsaka yung layer mask, magagawa natin ito. So, simulan natin. Punta tayo sa file, gawa tayo ng bagong document. Sa halimbawa A4 size yung gagawin natin. So kung nakita nyo yung background nyo is kulay white, tapos ang ginamit ko dito is black, so para mag-blend yung ano, pwede nyong mag control I sa para maging black siya, or invert natin into black. Control I, automatic yan, magba-black na yan yung background natin. So control I lang, gusto mo ibalik, no? Control I, yan, since black ang kailangan natin, so gamit yung control I doon sa ating mga keyboard. So next, hanap tayo ng background natin. Ito yung naging background ko, halimbawa. So, paano ba ito siya dadalhin doon? Since hindi natin pwede siya i-drag, ang isa sa mga option is Control A. Tapos, pwede natin i-drag na siya. Control A. Saan na yun? Ito. Yan. Yan. So, since malaki siya, zoom in natin, zoom out natin, tapos Control T para may transform natin. Tapos shift, add, drag. Ayan. So, ikaw na yung bahala kung ano yung desire mo na size. So, since ganyan ang gusto ko, so, transform mo. Isa pa pala na tatandaan natin. Kung titingnan natin, Control T, malaki yung file na to. Sa Photoshop kasi, kapag in-embed natin yung image dun sa document natin, malaki siya, no? Tapos halimbawa, eto pakita ko sa'yo. Halimbawa, niliitan natin to, no? Halimbawa, maliit na siya yung ganyan. Pag nag-resample siya, ang mangyayari, masisira yung texture niya pag binalik natin sa dati. Hindi na niya kaya ibalik yung dati niya na pixel. Nagbabago na yung, nagiging pixelated na yung file natin. Isa sa mga dapat gawin natin before natin gagawin yung pag-transform nung file natin, halimbawa ganyan yung original file natin, kailangan i-convert natin to smart object para kahit na anong gawin natin dyan, i-resize natin yung file natin, hindi masisira yung pixel niya. So, mariretain yung original size niya. So, paano siya gagawin? Right click dito sa layer natin, tapos hanapin natin yung convert to smart object. So, pag kinonvert natin yan, mapapansin natin tong may nagbago dun sa layer natin, no? So, lagyan natin background. PJ. BT. Yan, background. So, kung napansin natin yung dating layer, walang ganito, diba?
balik natin para makita natin. Ayan, wala siyang nakalagay dito. BJ. Ayan. Now, pag kinonvert natin to smart object, ito isa sa mga makikita natin, notice natin na nagbago ang layer. Sabihin, pag nakita natin to, smart object yan. So kahit na anong gawin natin dun sa file natin, palitan man natin o ano ganyan, palitan man natin siya, kaya niya pa rin i-retain yung original size niya pag binalik natin sa dati. So yun lang po, no? So tuloy tayo. So yung desired natin na size dun sa gusto natin, yung bawal na ito. Ayan. So paano ba gagawin natin? Gamit yung layer mask, maglalagay tayo ng layer mask dito sa background layer natin. So itong icon na to, nakikita natin, pag pinindot natin yan, may lalabas na white background. So sabi nga ng mga expert, ang layer mask, sabi, it will black concealed and white revealed. So halimbawa, ibig sabihin, pag gamit natin yung brush natin, tapos ipipaint natin or i-brush natin yung gamit natin yung itong foreground color natin, which is black. Pag hardness, ayan, halimbawa yan. So close natin yan. So sa tingin natin, binubura niya yung file. Pero pag delete natin to, babalik sa dati yan. So ganun ka powerful ang layer mask. Ang pwede naman kasi natin tong gumawa dito, halimbawa walang layer mask yan, pwede natin erase, rasterize. Pag handa na tayo dito sa file natin, pwede natin i-rasterize yan, tapos i-delete natin para magka-come up tayo dun sa bawasan natin opacity. Pwede natin i-come up dun sa pwede mangyari na gusto natin. Halimbawa ito, ayan, pwede natin ma-delete, or pwede natin dun sa pwede mangyari. But ayan, kung titingnan natin, ganun din ang sitwasyon, no? Ganun din ang nangyari, kagaya nitong ginawa ko. Pero ano ang disadvantage nito? Sira na yung image ko, hindi ko na maibabalik, no? Pero gamit ang layer mask, balik tayo. So gamit ang layer mask, ayan, gamit lamang ang brush, tapos i-delete natin to. Pag nagkamali man tayo, pwede natin i-delete lang yung layer mask natin. So babalik pa rin yung dating original image natin. So hindi tayo magwo-worry na nasira yung image natin, tapos hindi na tayo makabalik. So yan ang kahalagan ng layer mask, no? So ano yung black concealed, white revealed? Kaya na sinabi ko, pag pinaint nyo ng black yan, parang binubura mo siya, no? Pag pinalitan mo ng kulay ang white, no? Pinalitan mo ng foreground color mo na white, pag pinaint mo yung binura mo kanina, babalik yan sa dati. Yan yung kagandahan nung layer mask. So ayan po yung ibig sabihin ng black concealed, white revealed. Kasi pag gamit mo yung white, nire-reveal na yung na-concealed natin. So yun po. Ang next na gagawin natin is, since gagamitin natin yung gradient para sa madaling paggawa, kasi ang purpose dito, bakit natin gagawin,
para bakit natin gamit ang layer mask, itong mga gradient tools na to, para mas mabilis yung trabaho natin, no? Tsaka mas may quality. Ang next is gamit ang itong gradient tool. Naka-default yan sa atin usually, itong nakalagay na foreground to background, which is black and white. Pag ginamitan natin to ng gradient map, ganun din ang mangyayari sa ginawa natin yung pagbubura natin gamit yung eraser kanina. But dito, kung titingnan natin, halimbawa, kung gusto natin i-apply itong gradient, click natin ito, tapos pag gusto natin naka-constraint yung angle ng gradient natin, press mo lang yung shift sa keyboard natin. Kusa na yan na mag-constraint. See? Sa angle niya. 45, 45. Yan. Pag kinlik natin yan dyan, binitawan natin. Kung napapansin nyo dito yung layer mask natin, nagbabago din. No? Nagka-cover din ng black. So, tuloy lang natin hanggang sa makuha natin yung desired natin na ano yan. Halimbawa, ganyan. Para mag-blend siya dun sa background natin. So, since kailangan din natin i-blend itong sa ilalim, yung bottom part, pag kinlik natin dyan naman uli, para magiging parehas yung effect dito sa taas, pag kinlik natin yan uli, gawa tayo. Ang problema, pag gumawa tayo dito, ino-override niya yung ginawa natin dito sa taas, no? So yun yung disadvantage pag gamit natin itong foreground to background na gradient. So, anong gagawin natin? Piliin natin yung foreground to transparent. Ang foreground to transparent, kaya niyang gawin yung gusto natin mangyari, na hindi niya ma-override yung unang ginawa natin. So, paano? Ganun pa rin, shift para straight yung, para lahat yung kaya niyang kunin. Halimbawa, ayan. So, ano yung dinidesire natin? Ayan, halimbawa, ganyan. More. Oh, sobra naman. Halimbawa, ganyan. Tapos, sa baba naman, kasi yung gamit natin, kaya pala bumabalik sa dati. Press natin. Kaya pala hindi pala natin na-set dito sa foreground to transparent. So, click foreground to transparent, then click here, click sa baba. Ayan. So, kung napapansin nyo, hindi na nagbabago itong taas. Hindi kagaya nung kanina na napili natin yung itong foreground to background. So pag kontento na tayo dyan sa ginawa natin, nag-blend na, ayan na, kontento ka na, so okay na yan. Next, punta ka dun sa, meron ako dito pinili na, halimbawa ito, na gamit itong selection tool, na ano ko na siya, na extract ko na siya, although hindi siya ganun ka ano talaga na pagkaka-extract, since hindi naman practice lang naman to or sample, pwede ko na siyang dalhin dun sa document ko. Ayan. So, anong gagawin natin uli? Convert natin sa smart object para kahit anong gawin natin, kahit anong adjust natin, hindi siya masisira yung pixel niya. Ayan. So, halimbawa ganyan. So, depende sa desired nyo. So, next, smart layer mask, gradient, then foreground to transparent, shift, and
So, pwede nyo paglaruan yan, no? Ayan. Kung kontento na kayo dun sa ano niya, result. Ayan. Ayan, bawa, ganyan. Next, asa na yung isa pa? Ito, halimbawa, Control A, tapos, halimbawa, Control D, deselect, Control A, tapos, Control C, pwedeng gawin yan. And then, punta tayo dun sa ginagawa natin. Tapos, Control V. So, yan, malaki pa rin yung file niya. Control T, malaki talaga yung file niya. So, as usual, convert natin sa Smart Object. Yan, Control T, transform. Tapos, Alt Shift or Shift sa mga keyboard natin while nag-a-adjust tayo. Yan. Para hindi masira yung image natin. So, halimbawa ganyan. Lapit natin. Tapos, layer mask. Gamit ang gradient tool. Shift. Or Shift. More. Off. Sobra. Yan. Halimbawa, ganyan. So, pwede natin yung i-move or saan yung gusto natin na tawag nito, area o position na ilalagay natin yung ano natin. So, depende yan sa creativity niyo, no? So, yan po yung ano. So, tatandaan natin pag gagawa tayo ng ano, ng edit natin, laging tatandaan dapat yung selection natin is dun sa mismo sa layer mask. Kasi pag dito tayo nakaselect sa object natin, iba rin yung magiging epekto dun sa ginagawa natin pag i-edit. Yan. So, pwede nyo i-explore yan para malaman nyo kung ano nga ba ang mangyayari pag ano. So, tuloy natin. Yan, bawa. Pag hindi nyo hinawakan yung shift nyo, so, pwede nyo i-desire kahit saan yung gusto nyo tanggalin, no? Na area. So, halimbawa, ganyan. Ayan siya. Ano ba yung ginawa natin dito? Yan. So, ganun lang po kadali yung paggawa or paggamit ng layer mask, no? So, next, pwede tayong lagyan natin text na. Text. Yan. Control or T sa ating mga keyboard. Yan. Halimbawa, nilagay ko doon is my Photoshop that site. Yan. Since hindi siya nakikita, Control A natin. Tapos pwede natin lakihan dito. Yan. Yan. Here, naka-black siya. So, palitan natin yung kulay. White. Kaso, Arabic siya. Kasi nakaset yung keyboard ko sa Arabic eh. Pag nag-shift Alt ako. So, palitan ko muna. English. Tapos left. My Photoshop that site. My Photoshop that site. Halimbawa lang yan sa title, no? Validate. Yan, halimbawa ganyan. Yan. Okay natin ulit. Yan. So, ganoon lang po kadali ang paggawa ng mga movie poster or poster na gusto nating ano. So, pwede nyong pag-aralan yan.
Dudes 2000. Pagkita natin ng aerial. Pagkita natin yung file. Starting by Dudes 2000. Halimbawa lang po yan, ha. Yan. Alt, tapos drag, shift para straight. Yan, halimbawa lang po yan. So, meron pa dito yan mga starring. So, since nagmamadali tayo, paano ba yan? Subukan natin to. So, yun na pag-aralan natin sa transform tool or sa type tool. Apply natin gamit ang path, tapos text, go to type R sa loob, click sa loob, go to type menu, paste, Epson Lorem, ano to? Yeah, Lorem Ipsum. So, adjust yung laki para marami. Ang bawa rin yan. Okay, since nagmamadali tayo, since sample lang yan. Ayan. Halimbawa, ito daw yung starring by, directed by, or cast. Yan. So, sa Photoshop, itong text natin, pwede rin natin itong lagyan ng effects gamit yung layer style natin. No? Pwede tayo maglagay ng ano ba ito? Okay. Palitan muna natin ng text natin. Click lang dito or dito sa effects na icon, add layer style, or double click dito mismo sa layer. Yan. Yan yung lalabas. So, pwede natin lagyan ng drop shadow or drop shadow. Pwede natin lagyan ng drop shadow. Halimbawa, yan, pwede natin i-move dito. Kung titingnan nyo, nagbabago din yung slider dito na. So, pwede kang gumawa dito ng yan. Okay. Yan. Opacity. Ano pa ba? Or stroke. Pwede mo lagyan ng stroke yan. Yan. Tapos kulay. Anong kulay gusto mo? Halimbawa, blue. So, depende na yun sa creativity niya, no? Yung size, yung blend niya, overlay. So, nasa sa inyo na yan. Normal. Yan. Pwede nyo nang i-experiment yan. So, ganun lang po kadali ang paggamit ng layer mask. Yung importansya ng layer mask. So, halimbawa, may dito sa babae, medyo sumobra ata yung paglagay natin ng gradient or gamitin natin yung brush natin. So, paano yun? Black, concealed, white, revealed. So, palitan natin ng white para mailabas natin tong portion na to. No? Halimbawa, yan. Oof. Masyado namang sobra yung brush natin. Pwede natin bawasan yung opacity para hindi gaano ka ano ba yan? Yung hardness of skip. So, yung hardness niya. Ayan. So, tandaan natin, doon tayo sa layer mas mag-paint. No? So, ganun lang. So, ganun lang po kadali ang paggamit ng layer mask. Pag gagawa kayo ng poster or kahit ano na gusto nyo i-blend. No? So,
Ano pa ba? Sana naman may natutunan kayo sa bagong lesson natin, yung layer mask. At ito pa pala, itong text natin, pwede pa natin lagyan ng effects yan gamit yung layer mask ulit. So ito yung my Photoshop. Pwede natin gumawa ng pwede natin siyang ano ba yan, select. Pwede tayong gumawa ng just sama-sama. Lagyan natin to ng layer mask, or medyo ano natin siya, hindi siya medyo blurry siya, itong portion ng Photoshop na yan, yung text na yan. Pwede tayo maglagay ng, pwede natin i-fill, gamit itong paint bucket tool, kulay black. Saan na yan? Ito. Kailangan natin ng layer. Ayan. So, kaya pala, hindi natin nalagyan. Halimbawa, balik tayo ulit. Mali. Punta sa layer ng text. Lagyan natin ng layer mask. Kaya pala, sunod yung text natin pag in-move natin. So, dapat kanya na mangyari pag may may layer mask. Kasi kanina, sunod na sunod kasi wala tayong layer mask. So, fill natin yan. Background or paint. Ayan. Kasi puti. Dapat yung background na foreground natin is black. So, ayan. Kusa siyang nawala kasi lagyan natin ng black, or parang binura lang din natin gamit itong paint bucket natin. So, paano natin medyo i-blur yung portion na yan? Pwede natin gamitin itong filter menu bar natin, itong filter natin, tapos blur, tapos Gaussian blur, no? So, yan. Ayan yung effect dun sa pinag-blur natin, no? So, pwede natin adjust kung gaano yung blur natin, no? Pag ginano natin na mawala. So, nakikita naman natin sa preview. So, ganun lang po. Ayan. So, bakit siya nagkulay? Medyo may nag-blend na blue. Control D para ma-deselect. Dahil yan dun sa effects na nilagay natin kanina, no? Pag in-off natin yan, yung effects natin, mawawala din yan. So, ganun lang po paano gumawa ng mga isang movie poster na mabilisan gamit ng layer mask at ang brush at saka iba pa. So, sana naman po at may natutunan kayo sa pag-aaral na to. So, hanggang sa susunod po na pag-aaral. At God bless us all po.